Panginoon, binubuksan po namin ang aming puso't isipan sa pagbuhos ng iyong kapangyarihan. Ang abang lingkod mo'y walang magagawa kung hiwalay po sa iyo. Hinihingi ko po ang iyong habag at awa at ang iyong pag-ibig na patuloy na dumaloy mula sa pulputong ito, Panginoon, patungo sa puso ng iyong mga anak hanggang sa mga libu-libong nakakapanood, Panginoon, ng FB Live na ito. And we pray, O God, the anointing that breaks every yoke of the enemy, the name of Jesus. Salamat, Panginoon, at inaangkin po namin ang tagumpay. Bigyan mo kami ng pusong nagpapaturo, isipang bukas, kaluluwa na nauuhaw. Salamat po sa iyong mayamang pag-ibig, pananampalataya at pag-asa na mararanasan ng buhay ng bawat isa. We bring back all to you the glory, all the praises. In the mighty name of Jesus we pray, and everybody say, Amen! Hallelujah! Come on, let us give a clap of praise. Let us give glory unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hallelujah! Thank you, Lord. Makakaupo na po tayo. Praise God. May mga patikim po tayong mga ano po, patikim lamang po iyon. Nabitin po ba kayo? Kumbaga sa pagkain, di baling mabitin kaysa naman masumobra naman yung kabusugan mo, no po. Hindi na kamamatay minsan ng konting gutom kaysa naman sobrang busog. So sa mga susunod na panahon po, siguro once a month, magkakaroon po tayo ng testimony. Amen po ba? Pwede po kayong lumapit sa ating mga kapatid dyan at sabihin nyo na mayroong conviction ng Lord na kayo'y mag-testimony. O ang ilan po sa inyo kapag nababalitaan po namin na may ginagawa ang Diyos, lalapitan po namin kayo. Alam nyo po, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay napakamakapangyarihan. Pero alam nyo ba, iba ang kapangyarihan kapag tinetestify po natin ang lahat ng ginawa ng Diyos at ginagawa pa ng Panginoon. Amen. Kaya sa oras na ito, isang pakiusap lamang po na makinig mabuti at patuloy na mag-focus po tayo, mag-concentrate po tayo. Kung may mga anak po tayo, meron po sa taas na Sunday worship, Sunday school. So, iba po yung atake ng turo doon, pambata. Kaya minsan medyo naiinip sila. So, may mga anointed tayo doon na mga Sunday school teacher. So, pwede nyo pong idalin sa taas at sila po ay ating maalagaan doon. Amen po ba? At sa mga nanonood po sa ating FB Live, kaway-kaway po kayo dyan. Naniniwala po ako't nananampalataya, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nalilimitahan ng sitwasyon, pangyayari at lugar. Amen! Kaya mapalad nga minsan kayo na nandyan kayo, nakikita nyo ng live. Pero minsan mas mapalad pa ho yung nasa Zoom. Focus, concentrate. Amen po ba? Dahil hindi lahat po ng nasa loob, focus. Mamaya naiiwan yung bukas pala yung plancha. O kaya, naku, naisara ko kaya yung pinto. O diba? Hayaan natin na ang ating katawan lang, ang ating katawan, espiritu at kaluluwa ay nandito. Amen. Ngayon po ay pinapayagan ko ang isang batas na kapag nakita nyong nakapikit at talagang humihilik ang inyong katabi, pwede nyong pitikin sa ilong. Joke lang. Amen. So, hayaan nyo na. Baka naman kasi napagod. Baka call center o kaya napuyat, sobrang excited. Ano po? Pero sa umagang ito, kung kayo po ay excited, mas excited si Lord na ibuhos ang kanyang pagpapala. Amen po ba? Are you ready to receive the anointing of Jesus? Alam nyo ba, sabi ng ating spiritual director, this is the year of breakthroughs because our theme is Christ is the answer. Kapag sumagot ang Diyos, may breakthrough. Pag sinabing breakthrough, it is the sudden change. Pag uwi nyo mamaya, when you receive the anointing of the Lord, may kakaibang magaganap, may kakaibang mangyayari, may kakaibang pagpapala na minsan na hindi pa naranasan ng buhay ng bawat isa. Dahil ang Diyos ay laging may bagong galaw. Amen. Ang Diyos hindi nagre-repeat ng galaw, ng anointing. Even sa Old Testament, kung paanong nahati ang dagat, sa panahon naman nila Joshua, nahati naman ang ilog. Amen. Kaya kung makikita po natin, ayaw ng Lord na maging familiarity yung faith natin. Na minsang nagipit ka, may ginamit ang Diyos, lagi ka na lang nakatitig doon. Baka mamaya, ito ulit ang gamitin. Amen. Kaya ako, ang aking panuntunan, kapag ginamit ng Diyos ang isang tao, lagi kong pinapasalamatan. At posible na susunod, hindi na siya. May iba naman. And praise God, kung may ginamit at ginagamit pa uli, sa Diyos lang ang tingin para hindi masaktan at mabigo. Amen. Kaya lagi tayong bigo.
Alam niyo po, ang Kristiyano, pag tumatanda, dapat lumalago. Kapag lumalago, dapat mas gumaganda. Nandyan po ba kayo? Nakita niyo ba yung minsan, nagpakita ka ng picture nung araw, that was 20 years ago, at pinakita mo ang picture mo ngayon, wala pang filter dyan, ha? Sasabihin, ba't mas maganda ka ngayon? Kasi mas maganda buhay ko ngayon. Malakas makaganda ng mukha ang magandang buhay. Amen. Kapag ka gumaganda ang buhay dahil kay Kristo, maraming nawawala na hindi nagiging hadlang sa paglagong espiritual. Bagong taon, bagong buhay, bagong pagpapala ng Diyos ang ating kakamtin sa taong ito. Kaya kung may mga lumang bagay, lumang sitwasyon na hindi na nakatutulong, wag na nating dalin sa bagong taong ito. Amen. Kaya kailangan ang pananampalataya natin ay umuusad, hindi umuurong. Sabihin mo, usad. Pakibulungan mo ng sigaw yung katabi mo, usad. Amen. Hindi yung urong-sulong. Urong-sulong. Hindi dapat ganun. Kung sulong-sulong, walang uurong. Sa Kristiyano, walang salitang urong, kundi sulong. Amen. Nandyan ka na. Sabihin mo sa katabi mo, nandyan ka na. Ganda ng testimony ni Pao, di ba? Nakita niya ang liwanag ng salita ng Diyos. Nakita natin ang testimony ni sister. Biglaan pa yun, sister. At nakita mo, He will make a way. Kapag ang dinadasal natin, niluluhod natin, ay ang ating pamilya, palagay nyo, hihindi ang Lord. Material na bagay nga, hindi ka pinahihindian eh. Pamilya pa natin na daling sa Diyos. Hindi kailanman hihindi ang Diyos sa mga ninanasa natin na magbibigay ng kalwalatian at karangalan sa Kanya. Mayabang pong pakinggan, mapangahas po akong humingi. Nung magkaroon pong biglaan ng sakit karamdaman si Kai na hindi naman po namin ininda at hindi niya ininda, isang pagkalaki-laking bukol sa kanyang lalamunan sa thyroid. Lahat po kami parang nayugyog. Wala pa si pastor dyan noon. Nasa mission po siya. Hindi ko malaman anong gagawin ko. Kahit na by call kami, nag-aalala ako baka umuwi, madoble pa ang problema at mag-drive. Ano mangyayari? Kaya pinipilit naming kumalma. Walang mga salita na baka kakalma ng aking puso sa pagkakataong yon dahil ang aking anak anytime pwedeng mamatay. Ang lakas-lakas niya. Dahil yung malaking bukol na yun na magbabara dito sa thyroid, pag yun ay bigla pong bumara sa kanyang hinihingal, mawawalan ako ng isang anak na anointed. But God is good. Amen. And all the time, God is good. Hindi papayagan ng Diyos ang kamatayan kapag may assignment ka pa. Lalo kung may magulang na umaapila. Tandaan nyo, ang apila ng magulang sa trono ng Diyos ay hindi kayang pahindian ng Diyos. Dahil ang Diyos ay Ama din naman. Tingnan mo, pag nag-usap-usap ang mga nanay, nagkakaintindihan tayo. Pero hindi tayo maintindihan ng mga anak natin. Yung pagbabawal natin, pagdidisiplina natin, hindi nila tayo maintindihan. Pero sila mag-usap-usap, nagkakaintindihan. Sabi ng mga anak natin, naku, nanay ko, sobra. Oo nga, ganyan ang mga nanay. Kung alam lang nila. O, di ba yung mga ganyan mga anak eh. Pero tayo, yung mga anak natin ba ganito, nagkakaintindihan tayo. Ganon din ang Diyos Ama sa langit. Marubdob ang inyong pananalangin na maayos ang buhay ng inyong mga anak. Nagtambling-tambling na kayo. Lahat ang ginawa nyo, pero hindi pa rin naaayos. Bakit hindi ho natin hayaang ang Diyos ang umayos at kumilos sa ating pamilyang magulo? Nanggigigil po ako, banal na spirito talaga kanina. Bakit? Habang nagtuturo si Brother Eddie, yung mga panukalang batas na isinusulong, 0 to 4 years old, sinasala ngayon sa Senado, sa Kongreso, ang isang batas na tuturuang mag-masturbate ang mga bata, mag-oral sex. Bakit? Para daw ma-avoid ang early pregnancy. Na which is sa ibang bansa ay tinutulan na. At yung ibang bansa ay inimplement pero hindi umubra. Pero ang Pilipinas, pilit ipinapasok. My God, Kristiyano! Hindi ho ba tayo naagagambala at natatakot na pwedeng yung mga anak nyo ay maging biktima ng ganito? Kaya kailangan po natin ang kapangyarihan ng Diyos para lumakas ang loob at tumatag at ang ating mga anak ay may spare sa anumang gulo ng mundong ito. Ako sa totoo lang, for the glory of God, tanungin nyo sa akin anong year na yung anak ko, hindi ko alam. But hindi ho nagpapabaya ako. Ang binabantayan ko lagi sa mga anak ko, attitude, character, and salvation.
Nahihiya po yung isang anak ko, hindi naman bumagsak, medyo bumaba yung grades. Hindi siya nakatikim sa akin ng kahit anong salita. Kamusta naman ang buhay Kristiyano niya sa loob ng paaralan? Nakaka-impluwensya ba? Don't get me wrong, maganda yung grades. Baka naman namamayagpag sa mundo ang anak nyo, pero talo naman kay Kristo. Nakabantay ka sa tagumpay kung sino siya sa mga susunod na panahon. Malaking sweldo para magkaroon ka ng bahay at lupa dahil sa anak mo. Pasensya na po kayo. Kahit kailan hindi ko inisipan ng anak ko na siya ang magtatayo ng bahay at lupa sa amin. Hanggang ngayon, magulang pa rin ako. May trabaho na siya. Kahit hindi siya nagpapabili, kahit hindi niya kailangan ng baon, nandito ako bilang magulang. Bigyan niya ako tindi. Pero siyempre, mas maganda kung bibigyan. O yan, nandiyan ka anak, hello. Diba? Huwag nating gawing parang alkansya lamang ang ating mga anak. Dali natin sa Panginoon. Hanggat may kapangyarihan ka, dalin mo sa simbahan. Gusto mong mapunta sa langit, pero simbahan, hindi mo mapuntahan. Sabihin mo sa katabi mo, tinamaan ka na naman. Ganun talaga si pastora, umpisa pa lang yan. Amen. Makamtan man ang mundong ito, makamtan man natin ang lahat ng yaman sa mundo, kung hindi naman tayo kilala ni Kristo, talo ang buhay. Alam mo yung ganong pananaw ko, for the glory of God, sa Diyos ang kapurihan, nakatapos ang anak ko nang di ko namamalaya. Mami, gagraduate na ako next month. Ay, gagraduate ka na ba? Hindi ko namalaya na napag-aral ko pala sa isang universidad na malaki rin naman ang tuition fee nito. And praise God, bago matapos, sabi ko, Dutal, hindi ka naglaude. Kasi kinapos ng ilan hindi naglaude. Anyway, wag malungkot. Nag-civil service 1 month before the graduation. 2 months before, nakapasa yung anak ko. And for the glory of God, during pandemic, hindi nahirapang maghanap ang anak ko ng trabaho. And for the glory of God, kung kalooban ng Diyos na matapos siya for doctorate, pagkatapos ng masteral, doctorate, wala hong tigil yun, nagpahinga lang, tapos masteral na, and then doctorate. At the same time, hindi napapabayaan ang gawain ng Diyos. Walang mintis po yun. Walang assignment na hindi niya ginawa kasama ng anak kong nagki-keyboard. Yung magandang anak ko, nakita niyo ba, kamukhang mukha ni nanay, tinapyas talaga sa mukha ko no? For the glory of God. Isa lang ho ang aming pangarap ni Pastor Jan. Hindi man kilalanin ng lipunan ng mga anak ko, kilala naman sa langit at magna cum laude ang mga anak ko. Yes, may kahinaan. Lasinggera nga dati yung bunso ko Tapos yung anak ko, si bunso si ate, naglalayas nung araw yan. Hindi nga sumasagot. Pag pinagalitan ko, kinabukasan wala na sa bahay. Nagsimulang maglayas yan, 3 years old. Hanggang gate namin. Dala-dala yung damit niya, tsaka yung kanyang manika. Nung nilalanmok na pumasok, pinagsosorry ako. Salamat sa Lord. Dinaanan lang nila at may dadaanan pa sila, pero ang mahalaga sa pagdaan nila sa tukso at pagsubok, kasama nila ang Diyos dahil may magulang na umaapila sa trono ng biyaya ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, apila ka sa langit. Kung may mga kaso dito sa lupa, inapila ng inapila, nasa naho tayo, nasa mataas na po tayo, wala na, bumagsak na. Sa Diyos, apila lang ng apila, bukas lagi ang Panginoon upang buksan ang bintana ng langit at tugunin ang sagot sa iyong panalangin. Amen. Kaya kailangan yung faith natin firm. Sa mga huling araw, uugain yan. Di ba nakakatakot yan nangyari sa California? Hanggang ngayon, umuusok pa. Ano yung mga batas na isinulong doon? Gaano kalala? Meron ng tao doon. Don't get me wrong, di ako nagja-judge. Yung mga ibang napapanood natin doon, posibleng kalahati, totoo, pero posibleng totoo, pero may sunog pa rin. Ano na ang dapat gawin para magising tayo? Anong sakuna? Anong sakit karamdaman? Anong paghihirap para magising tayo? Kailangan bang ang panggising sa'yo, magkasakit ka? Magulo ang pamilya mo? Yugyugin ka sa kalituhan? Dahil masyado mong hinahabol ang mundo? Habol lang, sige. Tingnan ko kung may mapala tayo. Habol dito, habol doon, hanggang nasisira ang digdindag at integridad bilang Kristo. Saan ka natira ngayon? Huwag nating hayaang maging prodigal son tayo. Anak ng isang maharlika, dakilang pamilya. Pero hinabol ang mundo, niyakap ang layaw, pag-uwi, masahol pa sa hayop ang kinagisnan. Napakabuti na nandyan ng Diyos sa buhay ng bawat isa at nandyan tayo ngayon. Amen? Ako habang pumapasok kayo isa-isa, natetense po ako, na-excite ako. Sabi ko, imagine to mga taong ito, nandito ngayon.
Ang sarap mag-mall ngayon, lalo kung may pera ka. Minsan kahit naman walang pera, makapag-mall. Amen. Kami ni Pastor Jan, wala namang pang mall, pero minsan nasa mall. Hindi lahat ng nasa mall may pera. Amen. Ang sarap po ngayong maghalukip-kip, medyo malamig-lamig, ang sarap matulog, pero nandyan ka to covet the anointing. Nadinig mo, may anointing service, ano ba yon? Attend ako, once a year lang to. Saan ka nakakita ng simbahan? Last week, more than 4,000 to 5,000 inanoint naming mga pastor. Isa-isa pinagpe-pray. Ganun ho yung gagawin namin sa inyo ni Pastor Jan. Yung Pastor Jan ay inimbita ko po from the JIL Pires. Naka-announce din ho kasi anointing service nila. Sabi ko baka naman pwede mag-resked ka, mag-mobilize kayo, samahan mo ko. At ako naman sa inyo next Sunday. Ganun talaga palitan, bayaran. At nandyan po ang aking mga extension coordinator, si Pastor Mike, si Pastora Helen, at si Pascay. Salamat po sa Diyos, nandito tayo ngayon. Amen. Kamusta po ang ating pananampalataya? Kamusta ka ngayon? Nagliliyab ka pa ba? Nag-aapoy ka pa ba? Kamusta ang iyong pagsamba? May lasa pa ba? Matamis pa ba yung pagsamba? Sabi ho ng Bible, taste and see that the Lord is good. Masarap pa bang namnamin ang salita ng Diyos? Kinikilig ka pa ba? Nung panahon namin ni Pastor Jan, love letter talaga. At nalaman ko na yung mga love letter namin, tinabi pala ng anak ko, ni Pascay. Paulit-ulit na binabasa. Sabi niya, Mami, yak, ang corny-corny ni Daddy. Wala kasing messenger nun. Wala kasing Viber nun. Wala kasing text-text. Love letter lang. Si Lord naman, may love letter, di natin binabasa. That is the Word of God. Amen. Di ba habang binabasa, nakakakilig, ang tagal na nun. Sabi ko, pabasa nga kay, kinikilig ako. Sabi ko, Daddy, ba't di mo na ako sinusulatan? Ba't kita susulatan nakakausap lang kita. Di mas magandang nakakausap kaysa sinusulatan. Marami mag-asawa, di na nag-uusap, di pa nagsusulatan. Manda kayo sa February, umaten kayo lahat. May bagong atake si Pastora sa couples. Amen mo ba? Pag wala ng kwento, wala ng kwenta. Dapat ang buhay puno ng kwento. Amen. Ang Biblia ay puno ng kwento sapagkat napakaraming karanasang naranasan ang mga tao sa panahon ng ating Panginoon. Kamusta ang faith? Sabi mo sa katabi mo, kamusta faith? So ang ating pag-aaralan ay combination ng teaching about faith and anointing. Are you ready? Ano kinalaman ng faith sa anointing at ano kinalaman ng anointing sa faith? Ang aking topic, it's all about when faith touches the anointing. Amen. Wala pa Na-pressure siya. When faith, everybody say, when faith touches the anointing. Hebrews chapter 11 says, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good report. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he, being dead, yet speaketh. By faith, verse 5, Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God has translated him. For before his translation, he had this testimony, that he pleased God. Verse 6, but without faith it is impossible to please him, for that cometh to God must believe that he is, and that he is rewarder of them that diligently seek him. The Lord will bless the reading of this passage. Ano nga ba yung faith at ano nga ba yung anointing? Paano mo ma-define yung faith? Pag ako po nagpa-define ng faith, kung sino po yung nagtatanong, sa'yo, ano ang faith? Ako kaya kong i-define ang faith. Kapag nararanasan natin at nabubuhay tayo sa pananampalataya, nakapikit, nakadilat, anong ginagawa mo? Tinanong ka, ano ang faith? Kaya mong sagutin yan. Amen mo ba? Parang yung pinag-aralan mo. Pag si Dr. Annabel tinanong mo, bakit lumalabo ang mata? Hindi na huhagilap ng libro yan. Sasagutin ka niyan, mabilis. Amen. Pag tinanong mo, si Pastor Jan, bakit kailangan magpagupit? At anong gupit ang bagay sa tao? Ano ba ang mukha? Kaya niyang sagutin yan, kasi barbero siya.
Ngayon, ikaw din, kapag ikaw ay buhay pananampalataya, alam mong ibig sabihin ng pananampalataya, hindi ka na maghahagilap ng libro, hindi ka na mag-google para i-define mo ang faith. According to your faith. Amen. Sabi ng Bible, ayon sa iyong pananampalataya, magaganap ang iyong nais at ipinapanalangin. Nandyan po ba kayo? Okay, lagyan din natin ng definition. Faith, it is the idea that something can be made true merely by seeing it and believing in true God. Sabi ni Archie Bunkers, ang definition ng kanyang faith is something you believe that nobody in his right mind would believe. Ikaw yung meron kang pinaniniwalaan, hinihintay, pero yung iba hindi naniniwala at hindi naghihintay. Kasi yung may tunay na faith, hindi lahat ng nakikita mo, nakikita ng lahat. Si Noah, nakita niyang may ulan. Hindi niya alam anong ibig sabihin ng ulan. Hindi niya alam anong ibig sabihin ng pagbaha. Pero nakita niya, kaya yung mga libu-libong tao, hindi naligtas. Bakit? Kasi si Noah lang ang nakakita. Siya lang ang naligtas. Kaya kailangan yung faith mo nakakakita ng anong bagay, ng wala. Dahil kapag nakikita mo na yung pinaniniwalaan mo at pinangakuan ka, alam mo, sa totoo lang, na-bless ako sa iyo, bibigyan kita ng bahay at lupa. Doon ka na nakatingin. Pero kung wala kang tinitingnan, sinasabi ng Hebrews 11 verse 1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Naghihintay ka sa Diyos na hindi nakikita ng sino man, pero nananampalataya ka, darating yon in the right time. Sabi ko noon, at the age of 50, may bahay at lupa ako. Saan kukuha? Si Pastor Jan, barbero. Nung panahon ng pandemya, wala na kaming negosyo. Nag-aaral si Pastor Akay, nag-aaral lang anak ko. Pagdating ko ng 50, nag-aaral pa rin sila. Hindi naman ho ako swelduhan bilang lingkod ni Kristo. Pero dahil yun ang pinanampalatayanan ko at kalooban ng Diyos at gusto ng Diyos yun, umihip ang biyaya at pagpapala. The rest is history. 23 years nakatira kami sa barbershop. Saan ako umiihi? Sa Arinola. Ano ang buhay namin doon? Hindi nasisikatan ng araw ang mga anak ko. Hindi naging normal kasi along the highway kami. Kala mo naman may nananakawan sa amin. Nagkanakawan doon sa gilid ng aming apartment dahil along the highway. Nagpapanig sila lahat, mga kapitbahay ko. Sabi nila, huy, nanakaw yung ganito ko, nanakaw. Sabi ko, nanakaw. Naku, dapat pala kandaduhan namin bahay namin. Sabi ng kapitbahay ko, ano naman mananakaw sa inyo? Totoo po yun. Pero salamat po sa Diyos. Because of faith, na hindi mo nakikita at kung saan at sinong gagamitin, pero alam mong may Diyos na magkakaloob. The rest is history. 4 years na po kami, binago ng Diyos ang aming pamumuhay. God is good. Amen! Hallelujah! Pag binasa mo ang buko po, Hebrews chapter 11, nandyan ang mga lingkod ng Diyos na nabuhay sa pananampalataya at idali. Nandyan yung dinala sa kainan ng leon, sa paanan ng leon, pero hindi namatay. Diyan yung makikita na si Enoch, yung katwiran ng Panginoon na nasa kanya, na hindi ho siya nabutan ng kamatayan. Yung mga anak ng Diyos na kung saan ay humamon ng pananampalataya. Sino ba ang tunay na Diyos? Magbaba ng apoy! Ako, nakita po natin, yung ginawa pong panggatong, binasa. Tapos nag-worship lang ang isang propeta ng Diyos, bumaba mula sa langit ang apoy at nasilaban ang mga basang mga panggatong. Ang mga Baal worshiper. Pinatunayan ng Diyos, ang Diyos na kinikilala natin ay kayang gumawa ng himala at pagpapala. Amen. Diyan sa Hebrews chapter 11, diyan din nakaranas sa mga lingkod ng Diyos na ginigipit kabi-kabila. Nanganib ang buhay, pinatay. Pero nabuhay ng may pananampalataya. Ang buhay nila ngayon, nagmi-minister pa. Look at Apostle Paul. Wala si Apostle Pablo. Pero kapag pinag-aralan natin, kinikilabutan ka. Maliban dyan sa kapatid mo na napuyat kagabi, pakikalabit. Hindi naman, di ba? Buhay na buhay kayo. Si Pastora Diwani ito eh. Kala mo lagi kayo sinisigawan. Amen? Sabi ng doktor ko, Pastora, ilang dekada ka na nagtuturo, hinay-hinay ka na sa pagpipreach. Bukas makalawa, biglang titigil ang boses mo. Hindi yun ang pinaniniwalaan ko. Dahil ang puso ko habang tumitibok, maglilingkod ako. Amen? Ano nakapalood sa Hebrews chapter 11? Dito natin naranasan tinawag si Moses. Dito natin nakita si Abraham. Dito nakita natin si Joshua na buhay sa pananampalataya hanggang sa pumasok ang New Testament.
Habang kami papunta rito, sabi ko kay Pastor Jan, ganda ng Hebrews 11, ano? Sabi niya, pag binabasa ko yan, kinikilig ako para ako naglalakbay from Old Testament kung paano silang nabuhay na may pananampalataya. At noon pa lang, kakaiba ang galaw ng kapangyarihan ng Diyos. Pagdating ng New Testament, dobling kilos at galaw ang galaw ng Diyos. Pagdating ng New Testament, anong klaseng anointing? Pau. Saan ka nakakita yung damit? Sa dami ng imi-minister. Hindi na mapunta na may mga sakit. Huhubarin lang yung polo mo, Pau. Ipapatong sa may sakit, tumatayong may sakit, gumagaling. Grabe itong si Peter, si Paul. Nang minsan nandoon sila sa panulukan, yung anino nila nahagip ang may sakit, gumaling. Grabe yan sila Peter, ang mga patay na buhay. Kaya pala sabi ng Lord sa mga huling araw, yung anointing na ibababa ko, higit sa ginawa ko ay magagawa nyo. Tanong, para kanino to? Sa mga pastor lang ba? Kawawa naman kayo. Ibig sabihin, si Lord may tinititigan talaga? Hindi po. Ang anointing, binababa niya sa lahat ng tao. Sa mga Kristiyano, sa mga nagsuko ng buhay sa Panginoon. Pero anong kapangyarihan ng pananampalataya para gumalaw ang anointing ng Lord? Without faith, it is impossible to please God. The anointing, what is the anointing? It is the capability or ability to do supernatural works through God. Naalala ko si Pastora Helen. She is an ordinary worker. Umakyat lang ng konti ang posisyon, pero nakabuhay na po ng patayan. May nagpa-pray, buhayin daw yung bata, buhayin. Siya nanghihina loob eh. Pinag-pray, nabuhay yung bata. Meron ho yung pinag-pray, abot-abot ang sugat. Pinag-pray, natuyo lahat ng sugat. Naalala ko yung isang apo ko, last year pumunta, laki ng bukol sa tenga. Sabi nung pamangking ko, Tita Paz, pagalingin mo naman. Sabi ko, hindi ako nagpapagaling. Diyos at manampalataya ka, sasabayan ko faith mo. Bumalik po, last Pasko. Sabi niya, Tita Diwani, pinagaling mo talaga. Tingnan mo yan, wala nang bukol. Lagi yan sa saluisoy. Ano siya na, magbukas ng church. Yung batang apo ko, sa maliit na paniniwala at pananampalatayang gagalaw ang Diyos, gumalaw nga ang Diyos sa mas malaking inaasahan mo. Amen ho ba? Ano ang purpose ng anointing? Ito yung kapangyarihang gagalaw. Gagalaw lang ho ito kapag may pananampalataya. Ano po ibig ko sabihin? Lahat ng nakikita nyong ilaw, sound system, ganda, di ba? Ang lamig. Pero lahat ng yan ay magiging palamuti kung walang kuryente. Hello? So kailangan isaksak sa kuryente para let there be light. Magkaroon ng lamig. Mag-function ang lahat ng instrument because of the electric. Because of the electricity. And that is the anointing of the Lord. 1 John chapter 2 verse 27 says, But the anointing which you have received on him abideth in you, and you need not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you, all things is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, you shall abide in him. Sa mga huling araw, maraming madidisib. Nandyan po ba kayo? Mga katuruan, nakala mo, totoong-totoo sa bandang huli. Gugulpi ka na sa katotohanan, ililigaw ka na sa kaligtasang meron ka. Huwag masyadong maging attract. Ang English lang. Nagturo, biglang bumabagsak. Ay, dito na ako, mas malakas ang moving. Bakit? Bagsakan lang ba ang basihan ng malakas ang galaw ng Diyos? Kahit anong reliyon, basta tinula ka, babagsak eh. Sorry po hindi ako nang lalait. Ang babaw naman ang paniniwala natin when it comes the anointing and kapangyarihan ng Diyos. Ang anointing may kapasidad at abilidad na magbago buhay natin. May kapangyarihang nagtutulak sa iyo, magbago ka, huwag ka na maging inggitera, huwag ka na masungit. Huwag ka nang selosa, huwag ka nang chismosa. Because anointing breaks every yoke. Amen. Yung anointing na ibababa ng Diyos sa iyo, natatakot ang demonyong lapitan ka. Because the anointing breaks every yoke. Pati kalugihan ng buhay, pati kahirapan ng buhay, sakop ng anointing yan. Nandyan po ba kayo? Parang di naniniwala The anointing, the supernatural ability to do supernatural works through God abides within you. Susundan ka ng pagpapala. Amen. Hoy, ayaw maniwala kasi natitingin sa hirap ng buhay. Susundan ka ng pagpapala. Amen. Ako, I believe, this is my faith, Ate Dali. Pag sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, susunod ang pagpapala. Hindi ka Daddy? Inspired ako, nandyan daddy ko. Surely goodness
In Nadidistract ako na. Huwag ka na magsalta. Natitingin ako sa kagawpahan mo. John 2:27, but you have received the anointing and He lives within you, so you don't need anyone to teach you. Hindi ibig sabihin, huwag kang maging teachable. Kundi ikaw mismo, tumataas ang knowledge mo, nag-i-increase yung wisdom mo. Hindi ka bumabagsak, konting konting lugi lang sa buhay. Di ka na naligo. Nandyan po ba kayo? Lugi lang, di na naligo. Tatawirin mo lang yan. Tatawirin lang ang kagipitan. But if you walk in the anointing of the Lord, laging pagpapala ang dala ng Diyos. Pinagtitibay ka lang. Hallelujah! God does not create or call people into wantonness, but God has a purpose for everyone. Ano ba yung origin ng anointing? Kwento lang natin sandali. Nung panahon po na kung saan po ng panahon ng Old Testament, the origin of anointing was from a practice of shepherds. Lice and other insects would often get into the wool of sheep. Nung unang panahon, yung mga shepherd, until naman yata ginagawa pa yun eh. Sa pag-aalaga po nila ng mga sheep, nakikita po nila, lalo na pag naghahaba-haba na yung kanilang mga balahibo, lapitin po ito ng mga insekto. At ang paborito ng insekto ay lapitan ng kanilang mga tenga, lapitan ng mga mata. So ang ginagawa po ng mga shepherd, binubuhusan ng oil yung ulo ng sheep. Pag binuhusan ng ulo yon, Ate Julie, pag kumapit ang insekto, kusang dumudulas. Hindi siya makakapaniig. So pag sinabi pong binuhos yung oil, lahat ng klase ng insekto na pwedeng maka-disturb doon sa sheep, makapatay dahil pwedeng pumasok sa kanyang tenga at tuluyang hindi na makadinig, makapasok sa mata at tuluyang mabulag at hindi na makakita, sa ilong para po hindi makahinga, lahat po yun hindi makakapasok kasi merong oil, dumudulas, hindi makapenetrate. And that is the anointing. Amen. What is the anointing? What does it mean to be anointed? Anointing becomes symbolic of blessing, protection, and empowerment. Lalapit kayo mamaya, lalangisan po kayo, but don't get me wrong ha, hindi kayo bubuhusan ng langis. Symbolizes the empowerment, symbolizes the protection, symbolizes the blessing, symbolizes the connection. Amen! Galing nyo naman kayo, natulog ako, 3 hours lang tulog ko. 54 years old, nakakasigaw. The New Testament Greek words for anoint are kreo, which mean to smear or rub with oil, and by implication to concentrate for office of religious service. And alipho, which means to anoint. In the Bible times, people were anointed with oil to signify God's blessing or call on the person's life. Noong unang panahon, walang kasulatang pipirma ka for all taking. Ate Dali, si David nga napaka-private ng pag-anoint. Bakit? Sino lang ang audience? Ate Puyet. Mga kapatid. At si Prophet Samuel. Si Prophet Samuel. At saka yung kanyang ama na si Jesse. Yun lang. Pero ngayon, pagka ikaw magiging President of the Republic of the Philippines, buong mundo, o buong Pilipinas, titigil. Mag-o-taking ang bagong presidente. Pati mayor. Pati mga kapitan, pinatitigil ang buong barangay. Panoorin ang pag-o-taking. Pero si David, very private. Nalimutan ngang siya, na may anak pa. Huwag niyong, kayo magsiselfie kung minsan nalilimutan kayo sa pagpapala ng tao, pero ang Diyos number 1 ka sa listahan. Amen. Nalimutan ba kayo ng anak niyo dahil birthday mo? Nalimutan ba anniversary niyo ng asawa mo? Nalimutan ka ba sa ayuda? Nakalagpas sa mga binibigay ng mga kakandidato, pero nilagpasan ang bahay mo. Pero tandaan mo, hindi lagpasan ng Diyos sa pagpapala para sa iyo. Amen! The anointing is not in the future. It is now. Everybody say now. Now. Parinig nyo sa langit. 1, 2, 3, go. Amen. We all have the anointing now. The anointing comes from the Holy Spirit. The anointing is the Holy Spirit, and the Holy Spirit dwells in our spirit, in our heart. That is why the verses tells us that we all have the anointing within us already. Sabi ko kay Pastor Jan, we have the anointing na pala, Dad. Oo, kailangan lang i-refresh, i-renew. O kaya, back to base. Bakit? Hindi nag-ooperate ang anointing. Bakit? Bakit hindi nag-ooperate?
Lahat ginawa ko na. Tumbling rito, luhod dito, kung ano-ano na. Dinoble ko na yung tights ko. And yet, hindi nag-ooperate ang anointing. Because this anointing is God's ability to fulfill the purpose that He has ordained or called each one of us. Anointing means the ability to do something. Ang sarap nga magnegosyo ngayon ng mga Kristiyano, ate. We are now in the last days of last days. Makinig pong mabuti. Sa mga huling araw, ililipat ng Diyos ang kayamanan ng mundo sa mga Kristiyanong naglilingkod ng totoo. Kung ikaw man ay nasa panahon na parang binabagsak ng kaaway ang negosyo mo, diretso lang sa katapatan, dadaan ka lang dyan para higit na mas maging matalino. Lahat ng estudyante, taas ang kamay. Napakapalad nyo po. Dahil ito yung last days of last days. Makikita nyo maging sa pag-aaral nyo. Nakahanda ng kinabukasan at buhay, kakausapin ng Diyos sa mga tao na kung saan ay magpapala sa inyo. Taas ang kamay ng mga ina ng tahanan. Mapakapalad nyo. Dahil ito yung panahon na patuloy na ipakikita ng Diyos ang direksyon ng pamilya nyo. Amen? We are now in the last days of last days. We need the anointing of last days anointing. Amen? What is the last days anointing? Nandiyan yan sa book of Joel, chapter 2. Ibubuhos niya ang kanyang kapangyarihan, makakakita ng vision ang mga babae, lalaki at matatanda. Makikita lang kakaibang kapangyarihan ng Diyos sa langit lamang nagmumula. Balik ako sa tanong. We have the anointing already. Amen. Pero bakit hindi nag-ooperate? Merong two reasons. Number one, sin has blocked the anointing from flowing from you. And number two, your faith has not touched the anointing. You see, we already stated that it's impossible to please God with our faith. Ano dalawang dahilan? Yung kasalanan nagbablock. Isaiah 59 verse 1 and 2. Nagiging maikli ang kamay ng Diyos, nagiging mahina ang kanyang pandinig. Hindi niya madinig ang iyong panalangin, hindi niya makita ang iyong pangangailangan. Bakit? Nakaharang ang kasalanan. Na magkasalat si Eva at si Adan, dati nagpe-fellowship sila, Jack and Poy pa sila ni Lord. Patintero sila kung kinakailangan. Ito po ay mas mababaw na pagtuturo ko lang para maunawaan. Face to face sila. Eh ano ngayon, by Zoom na lang. Bakit? Nagkasala eh. Nagkasala ang tao. Ganon din po sa pagpapahayag ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Huwag tayong magtaka, lahat ng pinto, kinatok natin, lahat sarado. Bakit? Balikan mo sarili mo. Baka nabubuhay ka sa kasalanan. Baka akala ng asawa mo, iisa siyang asawa mo. Meron palang iba. Hindi ako nagpaparinig, FB Live ha. Baka akala ng nanay mo, nag-aaral ka, hindi pala. May secret lover ka pala. Nalaman pa ng nanay mo, may jowa ka na pala. Baka naman may mga mag-asawang naglilihiman. Pera ko to ha, pera mo yan, pera mo, pera ko. Baka naman talaga hindi home ang pamilya, kundi house. Ano ibig sabihin ng home and house? Ang house, binubuo lamang ito ng gusali na nandoon ang disenyo at pintura. Pero yung home, tahanan to. Nagpapatahan. Tahana. Anumang problema ay hindi ho kayo nagbabayolentihan. Hindi kayo nagbabardagulang mag-asawa at nagpapagalingan kung sino magaling at mahusay. Kinantilang ang sweldo mo, ayaw mo na. Eh, asawa mo yan. Nandyan po ba kayo? Buti na lang may asawa ko kung walang awak na ATM dahil yung ATM niya nasa akin. Kala mo naman, ang laki ng laman ng ATM. Pero salamat, binalalaki ng Diyos ang laman ng ATM. Amen po ba? Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon, hindi siya pang isang araw lamang. And there is no way you can please God without doing His work. In order to do His work, you have to have supernatural abilities. Sa dami ng mga problema at pagsubok na pwedeng dumating sa buhay natin, kakapusin ang lakas mo. Yung nga lang, isang anak mo na nagpapasakit ng ulo mo, kapus na kapus ka na eh. Dumating pang maging problema mo, kapitbahay mo, sumabay pa ang trabaho mo, bibigay ka. Amen? Pero merong anointing na magpapalakas sa'yo. Meron nung awit nung araw, sabi niya, tawanan mo ang iyong problema. Alam mo, dalawang klase lang ang tatawa sa problema. Isang nasiraan ng pag-asa, isang lumakas ang kalooban sa Diyos. Amen? Natatawa tayo kasi alam nating something great is going to happen. Nawalan man ako pero may buhos ng pagpapala sa mga susunod na panahon ng buhay ko. When your faith touches the anointing, watch out! Come on, JIL! Kung inaantok pa kayo Hello? When your faith touches the anointing, watch out, something is going to be released in the spirit
things in the Spirit, it will be manifested for the world to see. Amen. Nung nagpapatayo po kami ng bahay, isang taga-church, ang wala na sa church, nabalitaan niya, alam mo sabi, hindi nga, si Pastora magkakabahay. Ganun no. Pinipilit na ho nung kausap na taga rito, meron. Di kanya yon. Paano magkakabahay yun? Hindi magkakabahay nun, te. Ganon. Talagang pati ang mga tao na hindi believe sa Diyos mo, hindi paniniwalaan ang galaw ng Diyos sa buhay mo. Nung may pumaradang kotse sa amin, that was 14 years ago, na by faith, papalitan ng Diyos sa mga susunod na araw ng buhay namin. Walang naniniwala. Bakit? Ang sweldo po ng asawa ko pang isang araw lang na buhay namin. At sa mga susunod na panahon, himala na lang makabayad kami sa apartment. Pero ano ginawa ng Diyos? The Lord will enlarge your territory. Maraming kakatukin ng Diyos na pinto para bumuhos at hindi ka na mag-e-effort, maglingkod ka lang ng tapat. Kusang ang taong magbo-volunteer na magpala sa'yo. Kayong mga nagtatrabaho, huwag kayong mag-struggle sa future. Let God be the center of your lives. Bubuksan ng Diyos ang biyaya at pagpapala. Amen ba? Hindi yung habol kayo ng habol sa promotion, habol kayo ng habol na tumaas ang karir nyo, hanggang sa hindi mo na mamalayan, yakap mo na ang sanlibutan at napag-iiwanan ka na ng kalakasan. If you seek ye first the kingdom of God, if you seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. Walang umuna sa Diyos. My God, linggo lang, di mo pa mabigay. Sabi mo, marami namang linggo. Linggo lang, di mabigay. Gano'ng katagal ang pagsimba mo? Tulog ka pa nga minsan pag Word of God na. Alive ka lang pag victory na. Linggo lang. May Zoom naman. Di ba mas maganda yung effort? Kung di ako pinakasalan ni Pastor Jan, di ako maniniwalang mahal niya ako. Kung di niya ako niririgaluhan nun, hindi sa mukhang regalo ako. Hindi ako naniwala mahal niya ako. Gusto ako mabigyan ng magandang buhay. Love reveal. Pupunta ho ng Jeddah ka ba pupunta no, Dad? Jeddah? Wala na, okay na may pinirmahan na given May kontrata na. Noong mga panahon yun, $250. Ang laki na nun. Ever. Tapos tuwa siya, palabas na kami ng agency. Sabi niya, mahal, pinangalan ko sa iyo yung mahal pa love, ang tawag niya sa akin nun. Pinangalan ko sa iyo yung remittance, kuya. Talaga? Lamang sabi ko, Herbert, basta wag mo akong ikulong. Sa loob ng 2 taon hanggang 3 taon, kung may dumating na oportunidad, lalaking bago kong mamahalin at sasamahan ako sa anumang kalagayan ng buhay ko, maghiwalay tayo na maayos. Alam mo ginawa? Hindi tumalis ang Jeddah. Hindi ako iniwan. Di ba? Hindi ako iniwan. Bakit? Sabi ko, ba't di ka aalis? Baka mawala ka may dolyar nga ako, wala ka naman. Akin lang ho yun, Nabuhay po kami ng higit sa sapat. Napag-aral ang mga anak at nag-aaral pa rin ngayon. Kala ko nga, wala nang katapusang aral ata ito. Bakit? Kasi iisa yung puso namin to give glory unto God, to glorify God. Kapag ang bawat gagawin mo, mabigyan ng kalwalatian ng Diyos, ang pagpapalay papasok sa buhay mo. Tingnan po natin how the anointing touch. Mark chapter 5 verse 24 to 34. Hindi ko na po babasahin dahil mahaba. Ang ating Panginoong Jesus ay patuloy na nagmi-minister and Jesus went to him, and much people followed him, and through him, and a certain woman which had an issue of blood 12 years. Ito po yung panahon na naglalakad ang Panginoong Jesus, meron pong 12 taong inaagasan ng dugo. So alam na po ninyo yun, 12 years. At ang history ng taong ito, for 12 years na may sakit siya, siguro sa panahon ito, cancer na to sa uterus, fallopian tube. 12 taon, naubos na yung lahat ng pera niya, lahat ng resources niya, ubos na. And I believe, sa pantaha ko lang to, bakit wala siyang kasama Ate Eden? Ibig sabihin, posibleng nakasawaan ng alagaan to. At ang kultura at kautusan noon, kapag ka ang babae ay nasa panahong dinudugo, dapat na stay ka lang sa bahay. Tinuturing ka na madumi. Pero nung pagkakataong to, lumabas ang babaeng ito sapagat nadinig niya, dumadaan si Jesus. Ang sabi ng Bible, walang makapaglalapit. Kaya ang sabi niya, mahipo ko lamang ang laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling ako. Bakit? Tingnan nyo mabuti sa isip niya, sa panghihina ko, makipagbardugulan pa ba ako nito? Makipagunahan pa ba ako sa dami nagkakagulo? Bibigay agad ang katawan ko. Mahagip ko lang. May faith, wala.
May faith. Ang laki nga ng faith eh. Hindi niya na hinanap na, mayakap ko lang si Jesus, malay hands lang ako ni Jesus. Hindi. May realidad na alam niya, Ate Dali, mahina katawan niya. Pero nag-activate yung faith. Ikaw nga, mahina na katawan, di pa nag-activate ang faith. Sabi mo sa katabi mo, activate your faith. Mahina na nga mag-isip, di pa nag-activate ang faith. Minsan, di baling malakas ang loob eh. Wag lang sobra talino, di naman mag-activate ang faith. Oy, kaway-kaway ang matatalino, mahina loob. Kaway-kaway ang hindi masyadong matalino, Helen, pero malakas ang faith. Amen? Pero sana matalino na, Pau. Matakas pa, faith. Amen. Di ba, Edna? Nandiyan ba si Edna? Di ba? Praise God. Ano sabi? Balik tayo dito. Malapit na ako matapos. I can sense the anointing of the Lord. Ano sabi dito? Mahipo ko lang. Nag-activate ba faith? Hindi. Grabe pa yung faith niya. Hipo lang eh. Damit lang, gagaling siya. Hindi sinabing mayakap ko lang, malay hands lang ako, gagaling ako, hindi, mahipo lang. Ano nangyari? Naglalakad si Jesus. Paano nahipo? Nakapantalon ba si Jesus? Hindi, ang mga damit nung araw parang mga seminarista, parang mga pare. Mahahaba. Dahil dun sa bansang yon, ganun ang damit. Eh nung naglalakad si Jesus, humangin siguro, gumano yung damit. He touched the anointing of Jesus. Amen. He touched the anointing of Jesus. And she healed. Mismo si Jesus, sabi niya, oops, sino humipo ng damit ko? Sino humipo sa akin? Hindi niya alam. Hindi niya alam. Hindi mo minsan alam na may anointing na dumadaloy sa'yo. Nakikita ka pa lang na pagpapala na tao. Nikilabutan ako doon, ha. One time, nandun po ako sa PG. Aten ako PRM. Mga katabi ko, mga tahimik, pero sumisimpleng tingin ng tingin ganyan. Ako sa nakikita ko, sumisimpleng ng picture ng ganyan sa gilid ko. Pagkatapos nun, alam niyo po ba? Nung nagkaroon ng break, sabi niya, pwede yung pa-picture, pass. Sabi ko, sige po. And then the following is, nagkaroon ako ng message. Ako po yung katabi niyo, pass. Alam niyo po ba? May mga mensahe po kayo na napapanood ko. At yung anak ko, nung pagkakataong yun, inaapoy ng lagnat. Wala naman ho kayo sa healing prayer. Pero pinanampalatayanan ko lang lahat ng lumalabas sa bibig niyo. Gumaling po yung anak ko, di ko na sinugod sa doktor. Imagine that. He touched the anointing. Si Jesus, di niya alam, lumabas na yung anointing, yung kapangyarihan ng Diyos. Ano nagpagalaw? Yung tao mismo. Yung faith niya touches the anointing. Amen. Kamusta po kayo ngayon? Okay pa po ba kayo? Totoo? Nag-o-okay-okay yan na lang. Acts chapter 1 verse 8, but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Huwag kayo mag-okay-okay yan lang lagi. Huwag niyo makasanayang okay kayo lagi. Okay lang na hindi okay minsan. Para maging okay. Nagugulat nga ako doon sa iba. Lanos na yung kabuhayan. May problema sa pamilya. Pag tinanong mo, kamusta? Okay, lalang. Okay lang naman yung ganong sagot, pero make it sure kahit pag uwi mo, aminin mo man lang sa Lord, di ka okay. Baka mamaya, pride na yan. Sana pagharap mo sa Diyos. Sabi ko nga, Yelen, kung kailan ako tumangga sa paglilingkod, lagi kong hinihingi sa Panginoon, abag at away Every time. Hindi ko na pinapanghasang, Lord, bigyan mo naman ng pabor ang mga anak ko. Hindi, nahiya na ako sa daming pabor. Habagan na lang ako ng Lord. Kaawaan ako. Dahil baka minsan sa pagkatanda ko, wala akong pinagtandaan. Minsan mas nakikita ng taong kahinaan ko kaysa nakikita kong kahinaan ko. If you want to see the glory of God, come down from the mountain of pride and you will experience the anointing of Jesus. Sabi nitong babaeng to, mahipo ko lang, ako'y gagaling. Ito pa isa. Is your faith touching the anointing? Sa book of Matthew chapter 8, verse 5 to 13. And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him, and saying, Lord, my servant lieth at home sick at the palsy grievously, tormented. And Jesus said unto him, I will come and heal him. Naalala niyo po ito, yung centurion? Yun hong aking alipin, tama po ba? Yung aking alipin po'y may sakit. Maaari po bang puntahan nyo at siya'y gumaling? Grabe po to, no? Hoy mga boss dyan, alipin niya, binigyan ng pagkakata. Biro mo pang magmalasakit, iniwan sandali, pumunta kay Jesus. At sabi ng mga Bible scholar, ang tagal ng paglalakbay nitong bossing na to, para lang pagalingin yung kanyang alipin.
O mga YA na, pag naging boss na kayo ng kumpanya, kailangan ang puso nyo. Hindi lang kayo boss, may malasakit hanggang baba na under you. Amen. Hindi ko mo boss kayo. Kristiyano kayo. Tingnan nyo to. Pinuntahan. Humanga, ati dali yung tao. Ba pambihira itong pananampalatayang to. Nung puntahan namin nila, Charlene, yung Capernaum, favorite ko to, napapicture ako doon. Yung Capernaum, doon may pinatama ba ako, Tidali? Doon maraming pinagaling si Jesus. Isa sa lugar na maraming pinagaling si Jesus. Kaya nung lumalakad kami doon, naglalakad si Pastora Kai, sabi ko, I claim the healing anointing. Lord, gagaling ang anak ko. Galit ang kaaway sa anak ko dahil ang isang sakit no na hindi namin masyadong nasasabi, anytime yung sakit niya sa tiyan, pwedeng mag-turn to colon cancer. Kaya aware ang lahat ng tao sa church, pati ang cooking ministry, huwag silang magluluto ng ganito pag nandito yung anak ko. Na pagkakamalang maarte ang pamilya. Nag-i-initiate. Pati mantika gagamitin. But I really thank God. That was 2 years ago. 2 years na ba tayo, Charlene? Babalik tayo doon. 2 years. Even the doctor, nag-testified, gumaling ang anak ko. Na sinabi ng doktor, hindi nagagaling yan, kaya pipiliin na lang ang kakainin. God is good all the time. Amen! Sa Capernaum na ito, sabi niya, hoy, wag ka na pumunta. Ay, hindi na ako, wag na po kayo, pumunta lamang po kayo at magaling. Magaling na ang aking alipin. Sabi niya, grabe to. Ano sabi ni Jesus? O ngayon din, magaling. Umuwi. Tinanong, anong oras gumaling? Ito yung oras na sinabi ni Jesus. Ano nakapagpahipo? Yung faith niya nag-activate sa anointing ni Jesus. Yung anointing ni Jesus, pinuntahan yung kanyang alipin at gumaling. His faith touched the anointing. Amen! Kamusta po ang mga transaksyon? Kamusta po ang mga long-standing prayer natin? Kamusta po yung mga unspoken prayer natin? Kamusta po yung inilalaban natin sa prayer? His faith touched the anointing. You are anointed. Hindi nila sinasabing, sabi ng mga pastor lang naman ang anointed. May mga anointing po tayo na binaba ang Diyos. Package deal po yan. Kailangan lang yang i-release. Activate your anointing. Activate your faith. Amen. Mabilis lang ha. How may you have this anointing? There are 4 steps which we must take. Number 1, we must acknowledge our need. Gaano mo kailangan ngayon ang galaw ng Diyos? Nandyan po ba kayo? Ate, gaano mo kailangan ngayon ang galaw ng Diyos? Gaano mo kailangan ang anointing ng Lord? Sa akin po yung pag yung faith ko talaga as in pinanghahawakan ko na yung salita niya, yung promise niya po. Gaano mo ka siya kailangan, sister? Kailangan po. Oh, yun ang inintay. Kailangan. Hindi salitang kailangan lang. Di ba? Pagka sinabing kailangan, ano itsura ng kailangan? Di ba nawawala posture mo niyan? Di ba? Yung pag-decode 4 mong ganyan, wala na, hindi ka na mapakali. Kailangan ko to. Nang gigigil ka. Akita ko yung aking mahal na negosyante dyan, si Ivory. Ivory, kapag gusto mong madil yung isang business, kailangan madil ko to. Di ba? Darating sa panahon, susundan mo to kasi potential client to. Magbibigay ng yaman sa negosyo ko to. Kasi kailangan madil ko to. Lahat gagawin mo to convince. Right? Hindi ka magaling na negosyante kapag di mo na-convince ang isang taong nakikita mo na pwedeng magdagdag ng biyaya mo. And let's turn to anointing. Gano'n mo kailangan, Ivory, ang anointing ni Lord ngayon? Kailangan. More than anything else. Believe me, mga kapatid, sa hirap magpastor, 16 anyos, nasa iglesia na ako, 18 anyos, pastor ka na. Magpapastor ka na iba't ibang uri ng tao ang pagtinaw sa'yo. Ilang beses may nag-aklas. Unang pag-aaklas, mga matatanda ng iglesia na dinatnan ko sa JIL at sinabing, ano gagawin sa atin yan taong yan? Mga matatanda ng iglesia, gustong mag-aklas, ayaw ako maging pastor. Pangalawang pag-aaklas, mga sumunod na leader, na dahil nakita nila na kumadro na lamang ako, hindi marunong mag-English, hindi marunong tumayo, hindi marunong aklas uli. Pangatlo, nakita nila may mas matalino pa kay Pastora Diwani. Pang-apat, akala nila pinipirahan kong iglesia for the glory of God, kaharap ang pulpito, in the name of Jesus. Dumating sa punto ng buhay namin na hindi alam ng sino man ang aming kabuhayan at paano kami nabubuhay. Pero mabuti ang Diyos kailanman.
Hindi kami ginutom kahilanman. Ang pinangahawangan ko, i-acknowledge mo yung need na mapaglingkuran mo ang Panginoon. Are you satisfied with your Christian life? Satisfied ka na dyan? Are you satisfied with the victory you gain over sin? Are you satisfied with the way you are living for the Lord each day? Are you satisfied with your prayer life? With your soul-winning effort? John chapter 7, verse 37, on the last and the greatest day of the festival, Jesus stood and said to the loud voice, "Let anyone who thirsty come to me and drink." Paano mauhaw ang isang taong uhaw na uhaw? O nasisira din posture niyan? Kasi uhaw na uhaw ka, gusto mong uminom. Ang hirap kayang mauhaw. For me, magutom ka lang, wag ka na mauhaw eh. I-identify nyo, gaano kahirap ang magutom sa mauhaw? Diba? Mas mahirap mauhaw kaysa magutom. Dahil Ate Malukat, hindi ka kumain, basta may tubig ka, mabubuhay ka. Tama ba ako? Sa siyentipiko, may magandang disenyo ang Diyos sa ating katawan. Pag di ka kumakain at nagugutom ka, yung mga good bacteria, pinapatay nitong bacteria pag nagugutom ka. Pero kapag wala kang tubig, madidehydrate ka. Kaya sabi, He is the living water. Mauhaw tayo sa tubig na nagbibigay ng buhay. Huwag uhaw sa salapi. Huwag uhaw sa kapangyarihan. Kung anong kinauuhawan mo, yun ang papatay ng pananampalataya mo. Pero kung ang uhaw mo ay living water, mabubuhay ka ng higit sa inaasahan mo. Amen. Number 2, we must forsake our sin. Alam niyo, sa totoo lang, pasensya na po pero kailangan kong pangawakan to. Pinangunahan ni Brother Eddie. May mga katuan, you are saved forever. My God. Once na inaccept mo Jesus, tinanggap mo siya, pwede ka na uling maging lasinggero. Pwede ka na uling magbisyo. Pwede ka na uling maningil. Kaya ang buhay, lalabay. Hindi na pupursige mag-devotion, mag-prayer. Hindi nagnanasang maglingkod sa Diyos. Iwan yon sa eternity. Pasensya na po. Mga Kristiyanong karnal, emosyonal. Pero paglabas, nagsusugal pa rin, Daddy. May kabit pa rin. Basagulero pa rin. Sabihin mo sa katabi mong asawa mo, buti nagbago ka. O, di ba? Di ako We must forsake our sin. Paano ka makipag-deal sa mundo? Your calling is not for sale. Amen. Your Christian life is not for sale. Isa pa lang ho yung anak ko, meron kong kami nagininang sa kasal, nalaman niya pastor ako. Ang gift niya is administrative pastor. So kukuha siya ng mga pastor, pasusweldohan niya. Siya pa rin ang mag-administer siya. May mga ganun churches. Don't get me wrong. Noong mga panahong yun, mahina yung barbershop namin. Inoperan ako, malaki yung 15,000. May bahay ka, may kotse ka, Toyota pa. Ito sinasabi ko for the glory of God, di ako nagyayabang. My calling is not for sale. 2 bili. Dito lang, around May Kawayan. Nung nakita niya nagkakagulo sa JL May Kawayan, pinuntahan ako mula gabi hanggang madaling araw. Ino-operan ako ng church, paglilingkuran ko na lang. May sweldo ko, Kuya Edgar. My calling is not for sale. Hindi yun ang presyo ko. Kahit anong presyo mo sa mga pagkakataong ito, niligtas ng Diyos ang buhay ko. Niligtas niya ang napangasawa ko. Ang mga anak ko'y pinakakain at inililigtas ng Diyos sa araw-araw. At naglilingkod ako at nagiging maraming pagpapala sa buhay ko. Pagbebenta ko pa ang tawag kong ito. We must forsake our sin. 2 Corinthians 7:1, therefore, since we have the promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness and reverence for God. Ang galing ngayon ng social media, no? Nasaan ang Bible nyo? Nasa cellphone. Di ba? Nasa na mga praise and worship song nyo? Spotify. Nasa Bible. Nasa na mga maruruming panoorin na biglang lumalabas ang mga babaeng nakaubad ang katawan? Nasa cellphone nyo. Nasa na mga mararahuyong mga pwede kang mag-check out at makikita mo na lang baong ka na sa utang? Nasa cellphone nyo. Nasa na mga mabibilis na transaksyon? Nasa bahay ka lang pero nakakabayad ka, nakaka-order ka ng pagkain? Nasa cellphone nyo. Pinapadali ang lahat. Kaya pinapadali ang buhay papuntang impyerno pag di ka naging aware. Amen. Transaksyon po namin ni Pascay, lilipat ka lang ng trabaho. Una, hindi maapektuhan ang paglilingkod mo.
Pangalawa, kailangan mas mataas sa sweldo mo ngayon para mas mataas ang tithes mo. Pangatlo, kailangan na negotiable ang Sabado at Linggo. Natatanggap naman po, pero hindi ho namin may mga punto na pwede na to, pero hindi namin tinatanggap. Bakit? Kung kapalit naman ito, manghihina siya, sa pananampalatayang meron siya. Alam niyo yung mga YA na yan, sila Charlene, sila Genevieve. Naalala ko si Genevieve, pumunta rito sa church. Sabi niya, lahat ng bahagi ng katawan ko po, pagod, pagod. Pati yata pilik mata ni Genevieve, pagod eh. Pero alam niyo, pumapasok pa lang ako rito. Wala na hong ibang upuan kundi unahan. Pag tayo ko sa upuan, tinaas ko ng kamay ko, lahat ng pagod na wala. Lahat ng pagod na dala ng mundo. Lahat ng pagod sa pagtatrabaho. Isang taas lang ng kamay kay Jesus na wala pagod. Pagpapalit mo ang nag-aalis ng pagod mo, walang iba kundi si Kristo. One time, merong isang KKB, ang sabi niya, ikaw ang pahinga ko. Sumagot yung jowa, sabi niya, ikaw din ang pahinga ko. Susubaybayan ko kanto. Pagkaraan ng 3 buwan, sabi kuya, ikaw ang pagod ko. Break! Kapag ang ginawa mong pahinga ay kapwa-tao mo, mapapagod ka. Sumpay ng taong nagtitiwala sa kanyang kapwa at lakas na may hangganan nito. Jeremiah 17, I think verse 5. Amen po ba? Number 3, we must surrender life. Ano itsura na nagsusurrender? Pag sinurrender mo yan, manggigising ako, ang daming tulog. Bigay niyo po sa akin yung bag niyo, Ate Dali. Okay. Kunwari lang binibigay mo. Kinuha ko. Nandyan ka. Palagay mo may karapatan ka pa sa bag mo? Wala na. Kahit ano gawin ko dito, kalkalin ko to, at kahit dumating sa point, kunin ko laman at itapon ko, wala ka na magagawa. Binigay mo wala ka nang hawak, ate. Sige, mula dyan, abutin mo. Maaabot nyo po? Wala. Binigay mo na eh. Inabot mo na eh. Dati, napakababaw na, napakababaw na pagpapaliwanag at paglalarawan. That is surrender. Surrender. Bigay mo. Amen po ba? Iabot mo sa Lord. Kung kanino mo inaabot ang buhay mo eh. Kaya tuloy ngayon, sira. Kung kanino mo hinahanap ang pag-asa, pagmamahal, alo ng buhay, tamo ngayon, sira. Kung inalok mo dati at ibinigay mo ang buhay mo sa iba, bigay mo na ngayon kay Kristo, may chance pa. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Romans chapter 12 verse 1 says, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So, ibig sabihin nito, talagang i-offer mo yung buhay mo, surrender all. Kaya may awit na, I surrender all to thee, my blessed Savior, I surrender all. O, huli na po. We must make our requests. This is to say we must pray and ask the Lord, and He will graciously anoint us with the Holy Spirit. For act of prayer is also an act of faith. Sabi ng Luke chapter 11 verse 13. So let us ask and continue to ask Him. Pasok na nga po yung magki-keyboard. Ano sabi rito? This is to say we must pray and ask the Lord. Alam mo yung mga anak ko, hindi lahat ng hingi niyan binibigay ko. Hindi lahat. Pero mas madami po akong binibigay na hindi nila hinihingi. Nagugulat na lang sila. Ayan, saksi po yung anak kong yan. Marami ho yung hinihingi, lagi kong nire-reject. Pero mas marami kong binigay sa kanya na hindi niya hinihingi. Nagugulat na lang siya, darating ako sa bahay, may binibigay ako. May dumarating na lang, iaabot ko sa kanya. Pero may mga hiningi siyang kailangan niya na kahit gaano kamahal, itatawid ko po yun kasi kailangan niya eh. Ibibigay ko po yun. Lalo na ang Diyos. Kung sa oras na ito, iisa lang yung hihingi natin. Ha? Tabi na muna natin yung gusto mo ng negosyo mo, gusto mo yun. Let us ask the anointing to break the yoke. Ako ho, ito na ho nagyayabang. Maraming pagkakataon sa family altar namin, we always thank God. Kapiranggot na lang yung hinihingi, pang-remind na lang, Rona. Pag nagka-family altar kami, He knows everything. Hindi naman humihingi si Kiyo eh. Si Kiyo eh, binibigyan nyo eh. Ano, ang Diyos sa isip ko? Nagpapasalamat na lang ako. Ina-activate ko na lang yung anointing to receive. Anointing of yes. We always thank God.
Si Pastor Jan, pag akyat po ng kotse, kahit gaano kabilis mag-drive yan, kala mo talagang, ano ba, naglalakbay ba tayo? Lumalaban tayo ng pabilisan ng takbo. Pero yung God's protection, sasabihin niya, let the blood of Jesus cover this place, cover this car. And we thank you, Lord, for your protection. Simpleng thank you, Lord. Kapag humingi ka kaya ngayon, pahihindihan ka ng Diyos. Pagod ka na ba? Hirap ka na ba? Said ka na ba? Ubus ka na ba? Marami ka bang iyak na hindi na nakikita ng sino man? Hindi mo malaman kung paano aayusin tong silent gap sa pamilya mo, sa ministry. Yung mga silent issue na akala mo okay pero hindi pala. Mga kapatid, ito yung panahon, hindi lahat ng laban papatulan nyo. Piliting magmahal. Piliting maging kalugod-lugod sa Diyos. Huwag tayong masubukan sa konting pagpapala lang. Hindi ako nagyayabang. Huwag. Mas malaki nawawala. Mahal ng Diyos sa mga nagtatapat sa Kanya kahit nahihirapan. We need the anointing to receive the year of breakthrough. Dineclare na yan ni Kuya Ed. This is the year of breakthrough. Breaking point, breakthrough. Because Christ is the answer. But if you want to receive the anointing or the breakthrough anointing, surrender your life. In conclusion, what do we need to do now? We need to release the anointing that God has placed in our lives. Ayun ang sinabi ko, we have the anointing already. Just release. We need to release it. We are not asked to keep it, but to let the anointing comes out of our lives. That means to allow God and His anointing to work in our lives and to work through our lives. The question is, what do I mean by to release it? To release it means you have to do something. If you want to release the water from a tap, you have to turn the tap. If you want to release someone from prison, you have to open the prison doors. If you want to release the balloon from your hand, you have to open your grip from the balloon. To release the anointing means that you have to do something. And in fact, throughout the Bible, God has always honored our faith in Him when we act on our faith. Promise. Pagpunta nyo sa harapan na ito, kakaibang kapangyarihan ang mararanasan nyo. But be ready to release the anointing that comes from the Lord Jesus Christ. Kahit anong sigaw ko rito, kahit anong daming salita na lumabas sa bibig ko na prophetic word, words of wisdom, kung hindi ho natin i-release yung anointing na nasa atin at hindi natin i-activate ang faith, hindi nyo mararanasan yung kilabot na kapangyarihan ng Diyos. Kaya ho, ang pakiusap ko, kung hindi nyo kayo ready i-release ang anointing, huwag na kayo pumunta sa unahan. Sorry po, in practical, dagdag oras lang kayo. Sorry po. Pupunta ka sa unahan, di mo naman pala i-release yung faith, tsaka yung anointing, nasa unahan ka. Nandito ka na rin lang, hindi ka papayag na hindi ma-release ang anointing na nasa iyo. At ibaba ng Diyos ang new anointing. Amen po ba? Natidinig niyo po ba ako? Just bow your head and close your eyes. Just bow your head. Preparation is better than presentation. Just bow your head, close your eyes. Gusto ko po ready tayo. Hindi ho kayo napipilitan lang na inaakay-akay kayo ng anointing, ng mga Asheret and SOS. I-anoint po namin kayo ni Pastor John, kaming dalawa po mag-anoint. At ang aking mga extension coordinator ay aalalay po. At patuloy na mananalangin. Nandyan po si Pastora Helen, si Pastor Michael, si Ate Noemi, na patuloy na mag-a-assist habang ina-anoint po namin kayo ni Pastor John. Just be ready to receive the anointing. At wag ho kayo ma-disturb. Just focus. Wag niyo ho akong panoorin at wag kayong manood kung may mga babagsak man. Just flow in the Spirit of God. Habang kayo po'y nakayukot ng kapikit. Ako po'y nagpapaalala lamang sa mga leaders and workers na gawin po natin ito ng marahan at maingat at tatahimik. Sumabay po kayo sa maikling panalangin to. Ilagay niyo po ang inyong kamay sa bahagi ng inyong puso at sabihin niyo, Panginoong Yesus, Panginoong Yesus, lumalapit ako sa iyo. lumalapit po Buong ako sa pusong nagpapakumbaba. buong pusong Inaamin ko po, Panginoon, Inaamin ko po, hiwalay at malayo sa iyo. hiwalay at Wala malayo po sa iyo, akong wala- magagawa.
Sinusuko ko po Sinusuko ko ang po buhay ko sa iyo. ang buhay ko sa Sinusuko ko po Sinusuko ang ko aking po sarili. ang aking sarili. Sa pangalan ni Sa Jesus. pangalan ni Jesus. Bibigyan ko po kayo ng ilang segundo kung gaano nyo talaga kailangan ng anointing ngayong umaga. Just say to God, just say to Him. Sabi mo, Lord, kailangan kita. Gustong-gusto kita. Gustong-gusto kita, Lord. Gustong-gusto ko yung anointing mo. Gustong-gusto ko ma-overcome na to. Ayon sa nais at gusto mo, igagalaw ang Diyos. And I want you to be ready to release the anointing. The anointing of breakthrough. The anointing to overcome every trials. This 2025 ay mapanghamon ng buhay. The anointing of greater new things. The anointing of wisdom. The anointing of salvation. Just flow in the Spirit of the living God. Hallelujah. Rabakaya Rabashanda Rababahay. Jesus, what a wonderful name. Just keep on worshiping the What Lord. a glorious Sa Karyang Barashika name. Rababahande. Awesome May mga mag-a-assist po sa inyo. Just follow the and instruction. powerful name. Savior, Redeemer, and friend. My Lord, my King. Binibigyan po ng pagkakataon ng ilang mga leaders and workers and trainees nung Saturday na hindi po naka-attend. Come forward and I will pray for you. Jesus, All what a leaders, workers, and wonderful trainees name. na hindi po What a na-anoint last Saturday. Just come forward. Awesome and Blow in the Spirit. Come on, Chaya, leaders, workers. Urakakakakababababahanda-rababahay. My Lord, my King, to you I will bow. Jesus, what a wonderful name! Lift your hands. Wonderful name. Enjoy the presence of the living What a God. glorious Greater things, name. new things, Awesome and good coming your way. way. Savior, Redeemer, and friend. Urakakakakakabababahande. My Lord, Hallelujah. to you I will The breakthrough bow anointing. in your name. Be ready to receive God's anointing. Just be ready to receive God's In anointing. your name. Nasa harapan po namin ang mga manggagawa ng JIL May Kawayan. Ready to release the anointing. In your name, no other name like Jesus. In your name, I give glory. Release the anointing, Ate Maribel. From the In crown of your head up to the sole of your feet. Release greater things. Release new anointing. In your In the name of name, Jesus. no Receive greater other name. Receive revelation. Jesus, what a Vision. wonderful name. Receive the strength like an eagle's strength. Jesus, what a New life in wonderful faith. name. New vision. What a New wisdom. glorious name. New strength. Receive. Awesome In that prayer with you, says the Lord. name. Savior, Redeemer, and By the friend. power of the grace of the Lord Jesus Christ. my King, Receive the to anointing you that I breaks every will yoke. bow From the down crown of and your head up to the say, sole of your feet. Jesus, Receive what right a now. In the wonderful name of name. Jesus. What a glorious name. Awesome and powerful name. Receive greater new things. Savior, Your children will be Redeemer, and mighty in the land. friend. Oh, My the Lord, anointing of my wisdom, King, the anointing of knowledge, to you the I anointing of will discernment. bow Receive down in and Jesus' name. say, Oh, your life will never be the in same your again. name Your I service give will never be the same again. glory. Your faith will never be the same again. That is the In anointing your of God. name I will bow down and sing. There's healing in your name. Yes, in the name of Jesus, your we are saying, name. receive No the other new anointing, like new wisdom. Yes, in the name of Jesus, receive your new name I wisdom, give new glory. anointing, new breakthrough from the crown of your head up to the In sole of your your feet. name I I will speak bow blessing. down and I speak wisdom sing. right There's now in healing Jesus' in name. your name. More breakthroughs, There's more power in anointing your that breaks
speak You will see your vision. name, Now. there's healing. When I speak your name, Receive God's anointing. heaven Now. rejoices. Receive. in What a Jesus' name. wonderful name. What a wonderful name. Receive. What a wonderful name. Receive. When I speak your name, Eagle strength anointing. mountains bow Eagle strength down. anointing. When I speak your name, From the there's crown of your head up to the sole of your healing. You When I raise speak coming from the your name, You wine upon our heaven You experience. rejoices. What a wonderful name. Receive What a right now. wonderful name. What a wonderful name. Like Jesus. And in Receive your God's name, anointing. in your name I give Receive new miracle, glory. new blessing, new anointing, greater works, In your new things. name I Receive will right now. bow down and sing. There's healing in Receive your greater things. name. Oh, There's hallelujah. power in Bless these your hands. name. More blessing. No Bless these hands. Bless the heart, other Lord. name. More opportunities Like this year. Jesus. More blessing, Lord. And I declare the anointing to get wealth. Payamanin mo ang taong ito. Palapitin mo ang napakaraming biyaya at pagpapala. At patuloy na makita niya, Panginoon, ang kaibahan na naglilingkod sa di naglilingkod. Inimbitahan mo ang kakaibang bintana na bubuksan mo sa araw na ito. Kakaibang bintana ng iba't ibang uri ng biyaya. Kasama ang kanyang pamilya. Kasama ang kanyang sambahayan. And let your name be glorified, Lord, sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Receive right now! Like Jesus. Yes, let it flow. Release the anointing. The anointing of wisdom. Steer my The anointing of knowledge. heart again Yes, to pray. Blessed Holy Spirit, come upon me now again today. Come upon me now. Come upon me now as I sing your praise. Kasama ng kanyang ina sa pangalan ni Jesus. Kasama ng kanyang ama. In the name of Jesus, Lord. Steer my heart again Hindi to ipagdadamot ang batang ito pray. para sa iyong kapurihan. Blessed Bibigay Holy ng kalungkuran at kalwalhatian. Spirit, Pagyayamanin mo, Panginoon. come sa upon me pagkakamit ng now again batang ito. today. Ang Come mag-asawang ito'y upon me maglilingkod sa iyo. now. Come Sa upon batang me iyong kalakasan at now karuruhan. as I sing your praise. And in the mighty Let me name of draw nearer. Let me draw New anointing. nearer. New Let me breakthrough. draw From the crown of your head up to the sole of your foot. nearer. New to breakthrough. New anointing. Set Wisdom. my heart on In the fire, name of Jesus. Lord. No more Set my heart on condemnation. fire. Set my And heart I on break the fire. yoke of the As I enemy. draw I nearer, break the nearer curse. to you. And I speak blessing. Let Unprecedented me draw favor. In Jesus' name. nearer. In Jesus' name. Let me draw nearer. Let me draw nearer. Nearer to you. Set my heart on fire, Lord. Set my heart on fire. Set my heart on Receive the fire. wisdom. As I draw Receive the nearer, anointing in the nearer to name of Jesus. In the you. name of Jesus, Let me Lord. draw I speak nearer. breakthrough. I speak Let me breakthrough, draw Lord. In Jesus' name. nearer. Let me draw nearer. Receive God's Set my heart on fire, Lord. Set my heart on Receive God's favor. God's fire. anointing Set that my heart on breaks. fire. Receive As in I the draw name of nearer, Jesus. nearer Right to now. you. Receive. And let me draw nearer. And let me draw nearer. Let me draw nearer. Nearer to you. Just Set lift my your heart hands. on fire, Lord. Worship the Lord. Set my heart on fire. Set my heart on fire. As I draw nearer, nearer
nearer to you. Let me draw nearer. Let me draw nearer. Let me draw nearer. Let me draw nearer to you. Set my heart on fire, Lord. Set my heart on fire. Set my heart on fire as I draw nearer, nearer to you. As the deep patteth forth, Receive the God's anointing. waters of my soul Even God's wisdom. In the name of Jesus, after right now. Just flow in the Spirit. In Jesus' name. You alone are my heart's desire, and I long to Lord, lahat ng mga lumagpas na biyaya sa worship mga kamay na ito. Lahat ng nakawala. This is and your year. as the Christ deep is the answer. patteth forth, Year of breakthrough. the waters Receive the of my anointing of breakthrough now. soul From the crown of your head to the sole of your to feet. Receive God's anointing that breaks every yoke. Receive God's power. You alone are my In heart's Jesus' name. desire, and I long to worship Receive God's thee. power. Receive wisdom. And you alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Now! And you alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. And you alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and Let I it go, let it long go. to worship thee. The anointing that breaks every yoke. Receive God's anointing right now. Receive, receive in the name of Jesus. Here in your Receive presence, God's anointing. no greater Receive God's blessing anointing. From the than crown of your head being with you. Hallelujah, hallelujah. My soul is restored. My mind is renewed. There's no
but being with you. Receive. Anointing, fall on me. Anointing, fall on Just me. blow in the Spirit. Hallelujah. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing, Come on, blow in the fall Spirit. on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, anointing, Yes. Receive. fall on me. Receive God's anointing. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Oh, let it go. Anointing, fall Yes. Yes. Receive. Receive the healing anointing. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come with your power. Ask the I love anointing. you, Holy Desire the anointing. Spirit. Flow. You're captivating my soul. And And I every declare, day your life will I never grow be the to same again. love Flow you in the Spirit. more. Yes, receive. Reaching for Receive the your anointing of breakthrough. heart. You Receive. hold my life in your hands, drawing me closer to you. Receive. I feel your power renewed. Nothing compares to this love, where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renews. Nothing compares to this place, where I can see you face to face. I worship you in spirit and sa'yo'y Spirit, Lord. sumasamo. Now working in your heart. Sa'yo'y sumasamo. Release Ang your faith. buhay ko'y baguhin mo. Linisin at patawarin mo. Ito ang panalangin mo. Sa buhay ko'y walang tulad mo. Wala nang higit sa'yo. I release the anointing Ang of breakthrough. pagsamba In the name of nawa'y Jesus. marapatin mo. Sa'yo'y sumasamo. God will do Ang wonders sa mga buhay ko'y God will baguhin manifest mo. the greater things. Linisin In the name. at patawarin mo. Ito ang panalangin ko. Sa buhay ko'y walang tulad mo. Wala nang higit sa'yo.
mo po ang kapangyarihang nagmumula sa iyo. Bukas na pinto ng biyaya at pagpapala. Bukas ang pinto ng pag-ingat at pagkabait. At ang buhay nila ay maiiba sa panahong ito. Hayaan mo, Panginoon, ang kapangyarihan ay dumaloy sa kanilang buhay. Kumpletong kagalingan, kumpletong provisyon mula sa kanila hanggang kanilang mga anak o ang kanyang anak o Diyos na nasa ibang bansa. And I pray the breakthrough anointing. Receive right now the breakthrough anointing in Jesus' name. In Jesus' name. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. I release the Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Ikaw ang Diyos, himala, di ka nagbabago. Ngayon at kailanman, kapangyarihan The mo'y anointing of miracle. mahal. The anointing of long life. The anointing of joy. Jesus, ikaw The anointing of peace. Diyos Let your hands be upon her. In the name of himala. Jesus. And I declare long life. Ikaw Year of ang breakthrough. Diyos, Year of greater things. himala. Receive the anointing that Di breaks ka every nagbabago. Ngayon at kailanman, Receive right now. And her kapangyarihan life will mo'y never be the same. Her manghal. pain will never be the same. Jesus, ikaw Like an eagle's strength. In the name Diyos na himala. Ikaw ang Diyos na himala. Di ka nagbabago. Ngayon at kailanman, kapangyarihan mo'y manghal. Jesus, ikaw ang Diyos. Oh, we give you praise. Himala. Let us worship the Lord. Ikaw ang Diyos. Himala. Thank you, Lord. Jesus. Di ka nagbabago. Ngayon at kailanman, Let the anointing flow
Lift your hand! Kapangyarihan Mo'y sino man ho ang may sakit karamdaman sa inyong pamilya, have faith! Anointing breaks every sickness and disease! Oh, come on! Ikaw ang Diyos ng himala. Lift your hands! Di ka Oh, nagbabago. lift your hands! Ngayon at kailanman, kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Hallelujah! Jesus, ikaw Come on, lift your hands! Diyos na Let it go! Diyos ng himala. Release the anointing of worship! Diyos na No worship, no rain! Let the anointing of worship! Ngayon at kailanman, kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Thank you, Jesus. Jesus, ikaw ang Diyos ng himala. Jesus, ikaw ang Diyos ng himala. Jesus, ikaw ang Diyos ng himala. Tatlumpung segundong pagpalakpak sa Diyos na buhay!